COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito pong muli si Heidi Bernardes Sampang at welcome ka sa ating lingguhang serye dito sa FEBC Philippines na nakatutok sa COVID-19. Maririnig po natin maya-maya lamang ang ilang mga balitang sinubaybayan itong nagdaang linggo, katulad po ng pinaiiral na quarantine levels sa iba't ibang mga lugar sa bansa, gayon din naman po ang pagbabalik pasada ng mga tradisyonal na jeepney at ang iba pang mga balita na may kinalaman pa rin po dito sa pandemya na atin pong kinakaharap. Gayon din naman kaagapay sa araw na ito, may kwentong inspirasyong muli si Joy Solis Mirano tungkol po sa galing ng mga Pilipino kahit na sa panahon ng pandemya. Makakasama rin po natin mamaya sa pamamagitan ng isang webinar ang atin pong mga kaagapay na tumalakay po hinggil sa mga maitutulong ng mga Kristiyano sa panahong ito ng transition tungo sa new normal. Mula naman din po sa Pangulo ng FEBC Philippines ay pag-isipan natin kung paano tayo tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nawawala sa atin sa panahon ng COVID-19. COVID-19 Watch! Muling pinairal simula Hulyo 1 hanggang Hulyo 15 ang General Community Quarantine sa Metro Manila samantalang Enhanced Community Quarantine pa rin sa Cebu City. Sang-ayon sa pasya ni Pangulong Duterte, ECQ pa rin ang Cebu City dahil marami ang hindi sumunod sa community quarantine protocols kaya't dumami ang kaso ng COVID-19. Maliban sa Metro Manila, nakasailalim sa GCQ ang Benguet, Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Leyte, Ormoc, Southern Leyte, Talisay City at ang mga bayan ng Minglanilla at Consolacion sa Cebu. Habang nasa modified GCQ naman na may istriktong local system ang Abra, Baguio, Ifugao at Kalinga. Ang Region 1, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan. Sa Region 2, Cagayan, Isabela. Sa Region 3, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, kasama ang Angeles City. Region 4, ang Batangas, Laguna, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, Palawan, kasama ang Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Naga City. Sa Region 6, ang Capiz, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod City. Sa Region 7, ang Cebu, Bohol at Negros Oriental. Sumailalim din sa patuloy na MGCQ ang Tacloban, Zamboanga, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro. Sa Region 12 ay ang Cotabato at ang South Cotabato. Sa Region 13 o Caraga ay ang Agusan del Norte at Butuan. Ang BARM ay sa Lanao del Sur at Maguindanao. Maliban po sa mga nabanggit na lugar at classifications, ang iba pang mga lugar sa bansa ay nasa ilalim naman ng low-risk o modified GCQ. Samantala, tiniyak ng Cebu City Government na may sapat silang pondo para tulungan ang mga barangay na nananatiling naka-lockdown bunsod ng mataas na kaso ng COVID-19. Ayon kay Mayor Edgardo Labella, inaprubahan ng City Council ang 500 million pesos na supplemental budget. Ikinokonsidera ng national government ang Cebu City bilang COVID-19 hotspot. Nakalaan ang nasabing pondo para sa pagbili ng 200,000 sako ng bigas. Magbibigay rin ang pamahalaang panglungsod ng 1 milyong piso sa bawat barangay sa susunod na linggo. Nagpaalala ang alkalde na ang 80% ng financial aid ay dapat na nakalaan sa pagbili ng pagkain habang ang natitirang 20% ay para naman sa protective gears. Sa iba pa nating balitang binantayan, pinayagan ng magbalik pasada simula nitong July 3 ang nasa 6,000 tradisyonal na pampasaherong jeepney sa Metro Manila. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang mga jeep na pinayagang bumiyahe sa 49 na itinakdang mga ruta ay pawang pasado sa roadworthiness. Hindi na nila kailangang mag-apply ng special permit sa pagbabalik biyahe. Binigyan ang mga operator ng QR code para i-print at ipaskill sa mga unit ng jeep. Mananatili ang pamasahe sa 9 pesos na minimum fare at 150 na dagdag para sa succeeding kilometers.
Kinakailangang sumunod ng mga driver at operators sa minimum health standards gaya ng physical distancing, pagsusuot ng face mask, paggamit ng alkohol at pag-disinfect sa jeep, pagkuha ng temperatura at contact details ng pasahero. Hinihimok naman ng Malacanang ang publiko na talunin ang forecast ng University of the Philippines na papalo sa 60,000 pesos ang kaso ng COVID-19 na maitatala sa Pilipinas pagsapit ng katapusan ng Hulyo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, mapagtatagumpayan ito kung sama-samang makikiisa ang taong bayan at susunod sa health protocols gaya ng physical distancing, pagsusuot ng face mask at madalas na paghuhugas ng kamay. Ayon sa kalihim, target ng pamahalaan na hindi na paabutin ng 50,000 man lamang ang kaso. Magagawaan niya ito kung masusunod ang vision. Sinabi pa ni Roque na kahit binubuksan na ang ekonomiya ng bansa, ay dapat pa ring masunod ang minimum health standard. Matatandaang umani ng batiko si Secretary Roque nang i-congratulate niya ang Pilipinas nang hindi maabot ang forecast ng UP experts na papalo sa 40,000 ang cases ng COVID-19 sa bansa sa katapusan ng Hunyo. Ngayon naman po ay narito ang ilang kwento ng inspirasyon, kahusayan ng mga Pilipino sa gitna ng umiiral na pandemya sa buong mundo. Hatid yan ni Joy Solis Mirano. Patuloy ang pamamayagpag ng ating mga kababayan sa ibayong dagat sa kabila ng ating mga nararanasang pagsubok dulot ng pandemya. Nangunguna sa ating listahan ngayon ang mga Pinay na naitalang kauna-unahan sa kani-kanilang larangan. Isa na riyan ang pinakabatang bilyonaryo ngayon sa Australia na si Melanie Parkins. Kasama ang Filipino-Australian sa 117 billionaires at pangatlo sa pinakamayamang babae sa nasabing bansa. Filipina ang nanay ng 32-year-old technology sensation na kasama sa bumubuo ng nangungunang na ginagamit na digital graphic business na Canva. Sa ngayon ay mayroong $1.32 billion si Melanie dahil na rin sa digital graphic business sa kanyang itinayo kasama ang kanyang fiancé na si Cliff Obrecht at colleague na si Cameron Adams noong 2014. Dahil sa user-friendly features ng Canva, hindi nakapagtataka na ginagamit ito ng mahigit 3 milyong tao kada buwan sa buong mundo. Madali lamang itong gamitin sa designing, marketing materials, social media content, videos at iba pa. Sa England naman, kinilala ang Pinay na si Cynthia Barker bilang kauna-unahang Pilipino na mayor ng Hertsmere. Siya rin ang kauna-unahang Filipino na nahalal bilang councilor at deputy mayor sa United Kingdom. Sa online na lamang nanumpa si Cynthia sa kanyang tungkulin sa Hertsmere Borough Council's annual meeting dahil sa lockdown restrictions. Inihayag naman ito na ilan sa kanyang prioridad habang nasa pwesto ang paglikom ng pondo para sa National Society for the Prevention of Cruelty to Children, pamumuno sa UK charity na lumalaban sa child abuse at pagtulong sa mga labis na naapektuhan ng pandemya. Hindi naman nagpahuli ang Filipina with Down Syndrome na si Brina Maxino na kinilala bilang UNESCO Global Champion of Inclusive Education. Naging representante si Brina Kay ng Philippines and Asia Pacific Region na isa ring Special Olympics Global Youth Ambassador. Nakuha ni Brina Kay ang recognition dahil sa kanyang determinasyon at paghihirap upang makatapos ng pag-aaral at makapagtrabaho sa kabila ng kanyang kalagayan. Inihayag naman ito ng malaking karangalan na napili siya upang maging kinatawan ng mga person with disability o PWD na determinado na magkaroon ng magandang edukasyon. Isinagawa naman ito ang kanyang speech kasama ang 9 na iba pang global champions mula sa ibang rehiyon. Siya lamang ang napiling PWD kung saan ang iba pang kampiyon ay teachers, education policymakers at community leaders mula sa buong mundo. Sa ngayon, iisa siyang assistant teacher sa Pian Integrated School of Parañaque kung saan nagpapasalamat ito sa UNESCO na isa sa mga nakakita at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Para sa balitang inspirasyon ngayong COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Solis. Salamat sa iyo, Joy. At susunod po sa COVID-19 Watch Weekend, isang bahagi sa webinar ng Philippine Council of Evangelical Churches at ng Cross Currents Philippines ng FEBC. Ito po ay ginanap noong June 26 at mababalikan ang videos sa Facebook pages ng PCEC at ng Cross Currents.
Maririnig din po natin ang presentation ni Dr. Alvin Ang, kilalang ekonomista at Executive Director ng Ateneo Center for Economic Research and Development. Ano ang bahagi ng simbahan sa new normal sa ating bansa? Narito si Dr. Alvin Ang. Ang tanong po na gusto ko pong ipakita sa ating lahat ngayon is what are we up against on the big challenge of flattening the curve? Ang gusto po natin ay ma-flatten na natin yung curve. However, this is data that the number of daily cases actually continues to increase worldwide, and the daily death rates, while declining, is still high. Yan po yung situation sa mundo. So that means we are not yet flattening the curve from a worldwide perspective. Dito naman sa ating bayan sa Pilipinas, meron pong konting takot na nag-aalala tayo, tumataas po yung number. Ito po ay dahil sa increasing testing capacities ng ating Department of Health at different laboratories. At yung positivity rate, mahalaga po na bumababa. Ibig sabihin, nakatetest na po natin yung mas marawak at mas madaming tao randomly. So hindi lang po yung may sakit ang natetest. Also, our facilities already are not being overwhelmed except yung mga latest information that is coming from Central Visayas. Basically, we're seeing that yung mga major centers natin ay hindi naman na sila ganon ka-affected. So, however, hindi po yun assurance because the realities remain that we need a vaccine. Because if we don't have the vaccine or we don't develop herd immunity, that threat is always there that kahit po tanggalin natin lahat ng lockdown, hindi rin po talaga matatanggal yung lockdown because we don't have confidence of consuming, and the business has no confidence doing business. And so the second challenge that we are going to face out of all of this is that the economy will be severely affected. I'm looking at the global perspective now. Ang tawag po ng International Monetary Fund dito sa ating hinaharap is the Great Lockdown. Yun naman pong International Labor Organization, ILO, already estimates about 305 million full-time jobs and 1.6 billion informal. So kung isusuma natin, that's about 2 billion jobs already lost or at risk of being lost, particularly in the services sector. The World Trade Organization is showing us that world trade is going to fall by 25 to 50%. Now, for a country like the Philippines, nakatali po tayo sa global flow of goods and services. Malaki pong epekto niyan sa atin. Yan po ay hihila sa ating mga economic activity rin. No? Ang hinaharap po natin ngayon ay tinatawag na isang real economic crisis kung saan hindi makapag-produce ang mga producer at hindi makabili ang mga consumer. So kung hindi po nagmi-meet yan, wala pong economy. Wala pong supply, walang demand. Yun po ang hinaharap natin ngayon. Alam na natin na nagkaroon na tayo ng contraction ng first quarter, lumiit na yung ekonomiya natin. At itong lockdown, itong sabi ng mga negosyo, about a large percentage said they had no operations during the lockdown. So walang negosyo, walang operation, walang benta, walang kita, walang pangbayad sa trabahador. Ang naapektuhan po dyan ay 71% yan ay mga maliliit na mga negosyo. 44% po sa mga na-survey na yan ay na-layoff po sila. Almost 8 million people lost their jobs during this first 4 months of the year. Napakalaki pong dami ng nawalan ng trabaho. Karamihan po ay nasa services sector at ang karamihan po dyan ay yung mga arawan ng kita, elementary occupations. Ang unique pa sa Pilipinas, meron po tayong about 10 million na mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, no? Pati yung mga permanent resident. Isa pa pong sektor na malaki pong tinamaan sa atin na siya po sana nagbibigay ng tumutulong sa pagkita natin ng dolyar sa abroad ay yung turismo. Dahil po sa pagsara ng international travel, we lost about 1.2 billion in just 1 month. In terms of region, ito po ang challenge kasi po ang 70% po ng ekonomiya natin ay nasa Luzon. Nung nagkaroon po tayo ng lockdown, yung 70% po ay hindi kumilos at hindi gumalaw. Meron naman pong tulong ang pamahalaan. The government's doing a lot of things, but the things that they can do are very limited as well. But I want to say these are the things that we already know. They have moratoriums on loans, mortgages, etc., extension of payments of government requirements. They have been cutting their lending rates at yung mga bangko na yung kanilang pera na tinatabi para hindi nila ipautang, pinapayagan na po silang ipautang pa. At yung ating central bank ay nagbigay po, they have given another 300 billion standby
credit to the national government. At yung mga naipon po ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba't iba nilang government corporation, nakalikom po ng 260 billion pesos, and that is what's being used for social amelioration. So ang kailangan po natin na stimulus, no, para yung mga negosyo ay huwag manghina at yung mga consumer ay magkaroon ng confidence. Ang mga measure po na yan, sabi nila, i-restart nila yung build, dadagdagan yung mass tracing, mag-recruit sila ng mga tao to be tracers at suportahan yung pagkain, balik probinsya, i-prioritize sa mga budget. At ang gusto ng Department of Finance ay wag na magbigay ng direktang pera sa mga negosyo at mga tao. They want to give the money to the bank, to the government bank, para mag-loan na lang at bibigyan nila ng guarantee. Ito po ang sagot ng business sector sa mga ginagagawa at nangyayari ngayon. Sabi nila, yung business process outsourcing is also an opportunity to help us in this crisis, but only 50% can function. At sabi nila, the business also said that food supply chain is still disrupted, so we cannot move food from the farms to the market. Many SMEs are unable to start because walang public transport. So dahil wala ring public transport, wala ring consumer. So kung nagbukas ka man, wala rin bibili. So 2,000 companies are already closing permanently because of this. Because of the requirements of preparing the businesses for the new normal, kailangan i-retrofit yung mga negosyo. The restaurants need to have dividers, etc. At hindi sila makaka 100% operation. So yung mga workers na nawalan ng trabaho, many of them have different skill sets doon sa mga negosyo naman na kailangan. Kaya sabi nila, in sum total, most likely, they can only operate about the 30% capacity. So dahil po sa ganyang pananaw, ang analysis po namin, kailangan po talaga na asigasuhin natin yung confidence. Kailangan po talaga natin maglagay ng mas madami pang resources to contain the virus by testing, containment, and health systems. Yung po talaga ang kailangan. And then may mga iba po kaming sinuggest like wag lang loan, no, kasi pag loan may babayaran. The basic business principle is you will not borrow if you don't know if you can pay it. So kailangan bigyan mo muna ng ayuda, makabalik muna ng kaunti bago siguro uutang yung mga yon. And then we need massive retraining, and this is something we have not heard. Walang retraining for workers to upskill or de-skill. Ito po sana opportunity na to refocus. Ibalik natin yung agriculture kasi kung in a broad sense right now, kung halos lahat ini-import natin, pati agricultural products, we are going to be in a difficult situation if this goes on for like 1 to 2 years because many countries will have to take care of their own people first. So kailangan po natin i-revive yung ating agricultural supply and hindi po i-focus lahat sa Metro Manila. Kailangan gandahan yung internet, no? Alam po natin yan. Utilize po natin yung public-private partnership. Hindi naman po lahat ng private sector ay nalugi o nahihirapan. Some of them have excess cash in the past, maybe they can help the government. Sa tingin ko po, sa analysis namin, ang best case, itong taon po to talagang magkakaroon po tayo ng contraction. Minus 2.6 ang best, pero mukhang mangyayari ay minus 4.5 or even lower. At nakikita namin, hindi po siya V-shape, hindi po yung bagsak akyat, dahan-dahan po. 2.1 sa susunod na taon, 3.4% ang susunod pang taon na paglago. Having said all of that, I have some views also in relation to the impact to the church. No? Alam po natin, marami pong members ay nawalan ng work, so and then some continue to be affected, even businesses. So the church finances are already affected or maybe experiencing a lot of declines. No, marami pong churches na hirapan po sa finances sa panahon na ito. Without independent revenue sources, yung financial challenges also limits the ministry capacities and also the ministers who also need to provide for their families. So ito po yung kawing na epekto ng nangyayaring ito. But economic downturns bring spiritual upturns, sabi nga ng isang article na nabasa ko. So napakahalaga po na the role of the church all the more is more important in this economic downturn. Pero how do we repurpose ourselves when we cannot meet physically? We're all limited by the internet. The church is primarily needed as the beacon of Christ. Kaya napakahalaga po na we are all united to work together to be a source of inspiration and support to many people. In my perspective, sa tingin ko po, ang kailangan po ngayon dito ay
i-empower natin yung flock natin to practice their priesthood. And if we have not done so before, this is all the more na kailangan natin gawin. So in our church, our pastoral team, we have been talking about gumawa kaya tayo ng parang online seminary. Kailangan matuto lahat sila to lead their families. No? God is bringing back the ministries to our homes, to our families, to anyone within our reach. No? Yun ang nakita kong dapat na ginagawa ng simbahan sa panahon na ito na may crisis. If you look at the experience of the Great Depression in the United States, which lasted 8 years, the churches have difficulties. Wala mong online noon, wala pong mga ganito, but people need to be guided spiritually. So ano pong gagawin natin? I look at the Habakkuk response. Ang sabi ni Habakkuk, natakot siya because he fears what is going to happen. He was complaining to God about all of these things that are happening. Ang sagot ni God, meron pang mas darating na mas malaki pa. So I think in our case, alam na po natin that the economic crisis is also going to mix up with this COVID crisis. So it's just like a Habakkuk situation. Kaya tulungan po natin yung mga ating believers to retrace the first love. I think the church should be the first one not to join the bandwagon of these two shall pass. Yung mindset na lilipas din yan. This is a call for believers to come back to the Lord and not just shrug it off na the Lord will take care of us. But look at in the case of the Israelites during the time of Habakkuk, hindi niya po ginawin yung this too shall pass because we have to prepare the church for the economic after effect of all of this. So there's really a time to prepare and help each other. It's okay to be fearful, but it's a time that we can practice the faith of the righteous. What if nawala nga lahat ng mga pinagkakitaan natin kung tumagal po ito? Ano po ang magiging kalagayan ng lahat? We are entering a kind of wilderness. But we are assured that no matter what, in Habakkuk 3:13, God went out to rescue His chosen people, to save His anointed ones, despite of the things that are not very clear right now. And sabi nga sa Habakkuk 3:17-18, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Salamat po, Dr. Alvin Ang. Samantala, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating sa FEBC. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph, or tumawag sa 0947-333-5605. 0947-333-5605 or i-dial ang landline na 8650-0855. 8650-0855 para po sa mga detalye. At ngayon po ay ma-access na rin po ang GCash para po magpadala ng inyong donation dito po sa FEBC Philippines. Maraming mga bagay po ang nawala sa atin sa panahong ito ng pandemya, kagaya po ng trabaho, kalusugan at pati po buhay. May maidudulot nga bang mabuti ang pagkawala ng mga pinahahalagahan natin sa buhay? Pagbulay-bulayan po natin ito kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Bago dumating ang pandemyang COVID-19, ang buhay ng karamihan ay nakatuon sa pagpapadami at pagpapalago ng mga pag-aari natin. Para sa mga mananampalataya, ang diin naman ay sa paghingi at pagtanggap mula sa Panginoon. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan, ang buhay para sa nakararami ay sunod-sunod na pagkawala sa halip ng pagpapala. Halos di na mabilang ang nawalan ng hanap buhay, nawalan ng negosyo, nawalan ng naipon. Marami ang nawalan ng lusog ng katawan at pag-iisip. At ilang daang libo na rin ang nawalan ng buhay. Hindi ito panandalian dahil maraming eksperto ang nagsasabing tatagal ng taon bago makabawi ang ekonomiya ng mundo. Noong June 29 nang lumampas ng 10 milyon ang bilang ng mga nahawaan ng COVID-19 sa buong mundo at ang bilang ng mga nasawi ay lumampas na sa 250 milyon. Naglabas ng pahayag ang Director General ng World Health Organization, si Dr. Tedros Ghebreyesus. Ito ang kanyang sinabi. Gusto nating lahat na matapos na ang pandemyang ito. Gusto nating umusad na sa normal nating takbo ng buhay. Pero ang katotohanan ay malayo pa ang katapusan ng pandemya.
Bagamat natatagumpayan na ng maraming mga bansa ang coronavirus, ang realidad ay lalong bumibilis ang pagkalat nito sa buong mundo. Dagdag pa ng WHO chief, ang kritikal na katanungan na dapat harapin ng maraming bansa sa mga susunod na buwan ay kung paano tatakbo ang buhay habang nariyan ang coronavirus. Iyan ang bagong normal. Kung tama siya at hindi nga mawawala ang virus, lalo pang makararanas tayo ng kawalan. Mawawalan tayo ng tiwala sa pamahalaan, sa lipunan, at baka pati na rin mawalan ng tiwala sa simbahan. Sa ngayon ay hindi pa natin masabi kung ano nga ba ang bagong normal para sa simbahan. Pero pwede tayong matuto mula sa ating bagong guro, ang paghihirap dahil sa pagkawala ng mga itinatangi natin sa buhay. Ito ang magbubukas sa ating puso upang tanggapin natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 3, Talatang 8. At hindi lang yan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Nararapat lang na bigyan natin ng halaga ang mga nakamit natin kay Kristo, kapatawaran, biyaya, at mismong ang ating buhay. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sabi sa Pilipos, Kabanatang 1, Talatang 22, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Epeso, Kabanatang 1, Talatang 7. Sa kabilang banda naman, tulad ng isinulat ni Charles Ringma, nabigo tayong pahalagahan ang pagkawala, sakripisyo at pagpapakasakit. Kahit na ang mga ito ay bahagi ng paglago kay Kristo. Sabi sa pangalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Salamat na lang sa Diyos at dahil sa pandemya ay nakita natin ang kabutihan sa puso ng tao. Bagamat nakalulungkot ang pagtaas ng bilang ng karahasan sa tahanan at kawalan ng pagmamalasakit sa kapwa, higit nating pinahalagahan ang sakripisyo at lahat ng uri ng pagtulong sa kapwa. Sabi sa Ebreo, Kabanatang 13, Talatang 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Tila napapanahon na ituring nating bahagi ng bagong normal ng buhay Kristiyano ang pagkawala ng maraming bagay. Mga bagay na ang tanging nagagawa ay ilayo tayo sa Diyos. Sabi sa Mateo, Kabanatang 15, Talatang 8, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Sana'y hindi tayo matulad doon. Buksan nawa ng Diyos ang ating mga puso sa Kanya sa pamamagitan ng mga naranasan nating kawalan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalalang ito na sa nakaraan ay puro pang sarili lamang ang aming ninanasa at aming laging tinitignan kung ano ang aming matatanggap at kung anong biyaya ang mapapasa amin. Nakalimutan namin, Panginoon, na bigyan ng pansin ang kawalan. At ngayong kami ay nahaharap sa maraming kawalan. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, paglapitin mo kami sa iyo. At Panginoon, gamitin namin ang kawalang ito upang makatulong di lamang sa aming sarili, kung hindi makatulong sa aming kapwa. Patawarin niyo kami sa aming kakulangan na tumugon at sa panahong ito, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, palakasin niyo ang aming loob. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend hanggang sa susunod na Sabado. Ito po si Hailey Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend
ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.